Napapansin ninyo ba ngayon sa social media, sa Facebook, sa TikTok, at sa iba't ibang platform, parang parami ng parami ang nagsasabi ng iisang bagay? Paano kung si Antonio Trillanes ang maging presidente ng Pilipinas sa 2028? Maraming Pilipino ngayon ang nag-uusap tungkol dito, hindi lang dahil trending siya sa social media, kundi dahil sa imahe niya bilang isang leader na hindi natatakot magsalita laban sa mga makapangyarihang tao sa politika. Pero sino nga ba si Antonio Trillanes at bakit may mga taong gusto siyang makita bilang susunod na presidente ng bansa? Si Antonio Trillanes ika-4 ay dating opisyal ng Philippine Navy bago siya pumasok sa politika. Bilang sundalo, nasanay siya sa disiplina, sakripisyo at paglilingkod sa bayan. Ang ganitong background ang dahilan kung bakit may mga Pilipino na naniniwalang may matibay siyang karakter bilang leader. Noong siya ay naging senador, nagsilbi siya ng 2 termino mula 2010 hanggang 2022. Sa loob ng panahong iyon, nakilala siya bilang isa sa mga politiko na madalas magsalita laban sa mga isyu ng korupsyon at abuso sa kapangyarihan. Maraming beses siyang nagbukas ng mga investigasyon at naglabas ng mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na pinaniniwalaan niyang may ginagawang mali. Dahil dito, nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang matapang na kritiko ng mga makapangyarihang tao sa politika. Para sa kanyang mga taga-suporta, ito ang dahilan kung bakit kailangan siya ng bansa. Para sa kanila, ang Pilipinas ay nangangailangan ng isang leader na hindi natatakot magsabi ng totoo at handang harapin ang kahit sinong politiko kapag may mali. Sa panahon ngayon na maraming Pilipino ang naghahangad ng pagbabago sa pamumuno ng bansa, may mga nagsasabi na ang isang leader na may lakas ng loob at prinsipyo ay mahalaga. Pero syempre, hindi rin maiiwasan na may mga kritiko si Trillanes. Sa politika, normal na may mga taong hindi sang-ayon sa isang kandidato. May mga nagsasabi na masyado siyang agresibo sa kanyang estilo ng politika at may mga taong hindi sumasang-ayon sa ilan sa kanyang mga naging hakbang noong nakaraan. Ganito talaga ang politika. May mga sumusuporta at may mga tumututol. Pero kahit na may mga kritiko, isang bagay ang hindi maikakaila. Si Trillanes ay isa sa mga politiko sa Pilipinas na may matibay na paninindigan at hindi natatakot magsalita laban sa mga isyu na pinaniniwalaan niyang mahalaga. Kaya ngayon, habang papalapit ang mga susunod na taon bago ang eleksyon sa 2028, nagsisimula na ang mga usapan tungkol sa kung sino ang maaaring mamuno sa bansa sa hinaharap. At isa sa mga pangalang madalas lumalabas sa mga diskusyon na ito ay si Antonio Trillanes. Ang tanong ngayon ng maraming Pilipino ay simple pero mahalaga. Kung sakaling tumakbo siya bilang presidente ng Pilipinas sa 2028, handa ba ang bansa na suportahan siya? At ikaw, ano ang tingin mo? Sa tingin mo ba si Antonio Trillanes ang klase ng leader na kailangan ng Pilipinas sa susunod na mga taon? Thank you for watching.